Makakasama natin ngayon si Attorney Michelle Lapus ng Department of Justice at Attorney Hanay Manalili, ang Executive Director ng Interagency Council Against Trafficking. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Manong Ted and Miss Maricel. Salamat po sa pag-imbita sa amin. Okay. Attorney Michelle, Attorney Magandang Hana, umaga po. pakipaliwanag po. Ano po ba ang aasahan natin dito sa awareness campaign ng IACAT? Yes, Miss Maricel, no? So sa August 27, 28, and 29, pupunta po kami sa Zamboanga City para doon naman po mga lampag at mag-raise ng awareness about different kinds of human trafficking. Yung mga major trends po natin kasama yung online sexual abuse or exploitation of children na nabanggit po ni Manong Ted. Kasama rin po yung cross-border trafficking by sea or yung mas kilala natin na backdoor exit at yung pong mga scam hubs. Sa amin po sa Department of Justice bilang chair po ng Interagency Council Against Trafficking, importante po na mag-invest tayo sa mga prevention programs. Isa na po itong Barangay IACAT wherein we inform members of communities about the red flags, mga telltale signs na nangyayari pala sa kanilang mga barangay at neighborhoods yung mga trafficking para sila po mismo maging vigilant at makapag-report sila. Malaking bagay po yung community reporting dahil nag-uumpisa po doon para makapag-intervene ang gobyerno at makatulong sa mga nabibiktima. I understand na mention din po before ng IACAT na ang isa sa mga problema dito, yung mga mismong pamilya nila, yung nagbubugaw dun sa mga anak nila, hindi po ba? Paano ito tinatarget na masolusyonan? Yes, Miss Maricel, no, thank you for that question. Ang sabi nga ni Presidente, kailangan tugunan natin yung root causes kung bakit nangyayari itong krimen tulad ng OSAEC sa ating mga komunidad. Isa na po dyan yung mga systemic reasons tulad po ng poverty, but more than that, meron pong mga cultural vulnerabilities na tinatawag natin. Parang kasi iniisip nila dahil online lang, hindi naman yan physical. So, hindi naman gaanong naha-harm or naaapektuhan yung mga biktima. Hindi po totoo yon. Yung mga bata na nabibiktima po ng OSAEC, dadalhin nila yung psychological and emotional harm and wounds po, no, sa buong buhay nila. At siguro akala ng mga tao, basta-basta lang itong OSAEC na to. Gusto rin po namin ipagbigay alam na mabigat po ang penalty kapag nahuli ka na gumagawa po ng OSAEC. Life imprisonment po yan dahil bata ang iyong binibiktima. So sa kakaunting halaga, i-risk mo ba na mahuli ka at makulong ka pang habang buhay? Isa po yan sa mga gusto nating ikalampag at ipagbigay alam sa ating mga komunidad. Ang OSAEC ay online sexual abuse or exploitation of children. Yes po. Opo. Ma'am, gaano katalamak to? At saka usually anong mga lahi yung nagiging ang tina-target dito ng mga involved sa OSAEC? Nakaka-alarm nga po yung mga numbers, no? Meron pong prevalence study na ginawa yung International Justice Mission. Ang sinasabi nila, there are estimated 500,000 Filipino children being victimized for purposes of producing child online sexual materials. Iba't iba pong mga customers abroad ang nakikita natin mula po sa sa Amerika po, sa UK, sa Canada, marami pa pong iba. And yung mga customers po, kadalasan ay mga foreigners. Yung mga facilitators naman po, yung mga gumagawa dito, usually po yan yung mga may access sa mga bata. Unfortunately, may nakikita po kami mga nanay, mga tatay, kapitbahay. Kaya po yun, kailangan tulungan po nating mahanap kaagad yung mga bata. We cannot expect them to report dahil kung ang nang-aabuso po sa kanila, mismo nilang mga kapamilya, sino pa po ang tutulong sa kanila, kundi yung iba pa pong mga adults in their communities.
Sorry mapahabol. Sa halagang magkano? As little as $10 po. $10. So nasa 500 pesos lang. Oh, yung mahigit, yung no? ibang mga nahuhuli, no? Sa iba't ibang mga probinsya. Tanungin ko lang si Attorney Hana Manalili, ang Executive Director po ng ICAT, no? Director, sa ngayon, meron bang identified hotspot tayo sa Pilipinas dito sa mga online na ito na pagbubugaw sa ating mga kabataan kahit na hindi siguro, sa mga kababaihan? Go ahead, please. Yes, thank you Sir Ted dun sa question. No? So marami tayong na-identify na hotspots for online sexual abuse of exploitation of children. Kaya parte rin yun sa ating mga pinupuntahan at pinapaitin yung efforts against OSAIC. Maidag exploitation of children. Meron din tayong issue ng labor trafficking dito sa Zamboanga. Kaya po tayo ay magtutungo dito sa Zamboanga para palakasin at palaganapin yung information and awareness against trafficking dahil ito po ay nagiging daanan ng mga tinatraffic palabas ng bansa. Oo. Ito yung backdoor kung tawagin nga. O sige, so ganito, pwede bang malaman ng ating kababayan saan sila maaaring tumawag? Ano ang linya na maaari nilang daanan para lang magsumbong sa inyo o humingi ng tulong sa inyo at inyo rin madalaw gaya ng inyong gagawin sa Zamboanga? Go ahead please. Para po ma-reach nyo ang Interagency Council Against Trafficking, meron po tayong 1343 hotline. So, didaya lang po yun sa telepono. At dahil po sa teknolohiya, laganap na rin po ang aming mga social media pages kung saan nyo kami ma-reach through the Interagency Council Against Trafficking Facebook page. Nariyan din po ang NCC OSAIC CISAM para naman po sa mga specific na kaso ng OSAIC. So, maaari po kayong magpadala ng mensahe doon at kami naman po ay tatanggap ng hindi lamang ng reports or intelligence on possible cases of trafficking pero maaari rin po kayong magpadala ng proposals for partnership para pumapalakas natin yung ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng national government sa laban na ito. Okay, salamat na marami. Attorney Michelle, can you invite our listeners and viewers dyan sa Zamboanga area sa inyong pagpunta doon? Please, go ahead. Ayun po, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, samahan niyo po ang Interagency Council Against Trafficking para mag-raise ng awareness. Katuwang po namin si Mayor Kaimer Olaso of Zamboanga City, ang ating DILG Regional Director, Director Pai Abutasil. Of course, our Regional Prosecutor Dennis Araujo, and City Prosecutor Romel Cancio. Iniimbitahan po namin ang lahat upang makilahok at makialam sa sa usapin ng anti-human trafficking. Zamboanga City po, August 27, 28, and 29. Iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin po talaga natin ang human trafficking ngayon. Maraming salamat po, Manong Ted, for always supporting us. Amen. Salamat po na marami at good luck po sa inyong mga biyahe at sa inyong pong advokasya. Thank you ladies, si Attorney Michelle Lapus at Attorney Hana Manalili ng Council nga po Against Human Trafficking.